Okay. Alam ko na of course, mauhusgahan na naman ako ng dahil sa napakalupit na video na ito. But I don't give an F. So let me let you guys know na kung kaya nyo na mapaiyak o mapaluha ang mga babae ninyo nang dahil sa hindi kanya makontrol o hindi kanya mapasunod o nang dahil sa pagka-miss niya sa inyo, sigurado yung babae na yan ay hindi lang basta magiging magaling sa kama, kundi magiging masarap pa o mas lalo pang magiging mainit sa kama at malaki pa ang tsansa na mabaliw ito sa iyo o mabaliw siya o maadik sa emosyon na nakukuha niya sa iyo. Lalo na't marunong kang gumamit nung emotional roller coaster na itinuro ko sa inyo, kung saan bibigyan mo ang babae ng negative at positive na emotion. Okay, kumbaga minsan masaya kayo lalo na't kapag kayo ay magkasama. Okay, puro positibong emosyon ang ibibigay mo sa kanya. Pero kapag kayo ay hindi magkasama, ang ibibigay mo naman ay yung negatibo, which is yung bagay na sinabi ko sa inyo kanina. Okay, kumbaga pagka hindi kayo magkasama, dapat ang emosyon na nararamdaman niya sa iyo ay yung kalungkutan naman. Okay, kalungkutan ng hindi dahil sa pang-aabuso sa kanya, kundi kalungkutan na manggagaling sa pagka-miss niya sa iyo o dahil hindi kanya makontrol o hindi kanya mapasunod. Okay, kumbaga dahil hindi niya magawang maging beta male kanya o hindi niya magawang mag-simp ka sa kanya o mag-validate ka sa kanya, dun ngayon siya maaasar. Dun ngayon siya magkakaroon ng negative na emotion. Okay? Tapos kasama pa niyan ay dahil nga nagiging emotional siya sa iyo at dahil masaya naman kayo kapag magkasama kayo, okay? Yung babae na ito ay makakaramdam din ng pagkamis, na yung pagkamis na iyon ay magdadagdag pa ng negative emotion na kailangan mo kung kayong dalawa nitong babae na ito ay hindi magkasama sa mga oras na ito. Okay? Tapos kapag dating ng magkasama na kayo o pag dumating na yung time na magkikita naman kayo, okay? Dun mo naman ipaparamdam sa kanya yung positive na emotion. So okay, kumbaga kapag hindi kayo magkasama, you have to make sure na kahit na magalit pa siya o magdemand pa siya sa iyo o takutin ka pa niya, naiiwanan ka niya, okay? Kapag hindi ka sumusunod sa kanya, okay, wag ka pa ring susunod sa kanya. Wag mo siyang bibigyan ng positibo. Wag kang magva-validate sa kanya. Okay? Wag mong ipapakita sa kanya na kapag hindi kayo magkasama, okay, may control o may power siya sa iyo. Okay, kumbaga dun manggagaling yung negatibong emosyon na tinutukoy ko. Hindi sa pang-aabuso o sa kung anumang negatibong bagay na hindi maganda. Okay, kundi dun lang sa bagay na sabihin na nating mas makabuti pa para sa inyong relasyon. Dahil tandaan ninyo, nagli-lead ka ng relationship. Hindi po pwede na yung nililid mo ang nasusunod ng dahil lang tinitreat ka niya o dahil natatakot ka sa bagay na mararamdaman niya. Tandaan ninyo, ayaw ng babae sa nice guy. Ang gusto niya ay yung bad boys, 'di ba? Kahit nga hiwalayan na siya o sabihin na nating itinatapon na siya, okay? Hangga't yung lalaki na ito ay hindi nagsusunod-sunuran sa kanya o sabihin na nating naipaparamdam sa kanya yung emosyon na gusto niya, which is yung drama at yung emotional turmoil nga na yun o yung negative na emotion na yun, okay? Yung babae na ito ay hindi humihiwalay o patuloy na naghahabol sa ganitong mga klaseng lalaki kumpara dun sa mga lalaki na mababait naman, okay? Yung mga boring, yung hindi kaya siyang bigyan ng negative emotion na iyon, okay? So again, okay, kailangan maging bad boy ka, kailangan maging alpha male ka, kailangan maging leader ka, okay? Kahit na takuting ka pa niya o sabihin na nating awayin ka pa niya o sabihin na nating kahit na mag-demand pa siya o biglang mag-pullback pa siya o bigla siya manahimik o hindi ka pansinin o sabihin na nating may gawin na hindi maganda, okay? Wag na wag kang susunod sa kanya kasi nga yung emosyon na iyon kapag nagalit siya o naasar siya o nairita siya sa iyo,
yun yung emosyon na kailangan mo para dun sa negative emotion na parte ng roller coaster na ginagawa mo sa kanya sa loob ng isang linggo, kung saan na kasama rin dun yung araw na bibigyan mo naman siya ng positibo kapag ka magkasama naman kayo. Okay? Araw na kapag ka magkasama na kayo ay of course ang magiging emosyon naman na mararamdaman niya ay positibo na magmumula naman sa of course sa sabihin na nating magandang pagtrato mo naman sa kanya, okay, na para siyang isang babae naman kung itatrato mo ng maayos sa moment na yun. Kumbaga, bibigyan mo naman siya ng salungat nung naramdaman niya noong buong linggo na hindi kayo magkasama. Okay, kung saan mas lalo pa siyang magki-crave doon, okay? And also at the same time, mas maliit pa ang tsansa na yung babae mo ay mag-no sa date ninyo dahil of course dun nga lang niya ulit mararamdaman yung positibo na iyon, okay, at napaka-rare pa ng moment na magkita kayo o sabihin nating napakadalang nga nun nung moment na yun, kaya yung babae mas may hirap para sa kanya natanggihan yung labas ninyo o yung date ninyong dalawa dahil nga minsan lang ito. At kapag hindi pa kayo magkasama, yung nararanasan niya pa ay hindi ganun kaganda. Okay? Pero pagka magkasama kayo, napakasaya ng babae na iyon. Okay? Kaya ngayon, of course, lalo siyang ma-addict o ma-obsess na makipagkita sa iyo dahil tuwing magkasama kayo, maayos naman ang lahat. But still, walang simping. Hindi ka pa rin magiging beta. Okay? Hindi ka pa rin magsusunod-sunuran. Hindi ka pa rin sabihin nating kukumit o babagsak sa shit test o sabihin nating magva-validate o hindi mo pa rin gagawin yung mga bagay na iyon kapag magkasama kayo. Pero of course, opposite pa din kahit papano ng naranasan niya sa'yo ng buong linggo, okay, o ilang araw bago kayo magkita, yung ipaparamdam o ipapadanas mo sa kanya kapag magkasama na kayo. Dahil kung pareho pa rin yun nung nararanasan niya nang hindi kayo magkasama, then wala nang rason o mawawalan siya ng rason para makipagkita ulit sa iyo. Dahil puro na lang negatibo o katoksikan yung ipinaparamdam mo sa kanya. Okay? Kaya napaka-importante na kapag magkasama na kayo ay handa ka dun sa date na yun. Dapat maganda yung date, dapat exciting yung date, o kahit naman hindi ka gumastos, okay, basta be creative, okay, at wag paulit-ulit sa isang lugar o paulit-ulit yung isang activity. Kumain kayo dati sa ganito, ngayon na makakain na naman kayo sa ganyan o dun ulit, okay, o parehong food yung kinain ninyo o parehong activity yung ginawa ninyo, okay. Kumbaga nung nakaraan ang activity ninyo ay sabihin na nating kumain kayo sa isang overlooking na restaurant, tapos sa susunod na date ninyo after ng isang linggo na hinintay-hintay niya o sabihin na nating pinagkahintay-hintay niya, tama ba ako sa sinabi ko, o sabihin nating hinintay niya o inasam-asam niya, okay, yung kasi yung term na gusto kong sabihin, okay. Tapos nung dumating yung araw na inasam-asam niya, ang ginawa ninyo ay kapareho lang din nung ginawa ninyo nung nakaraan, kumain sa overlooking tapos binanatan mo siya, okay, ganoon na naman, kapareho lang nung nakaraan. Mababato yung babae kung ganyan ang gagawin mo, kahit na na-excite pa siya na makipagkita sa iyo. Kung ang activity naman o emosyon na nakukuha niya o experience na nakukuha niya sa iyo kapag magkasama kayo ay pareho lang o nakakabato o wala namang excitement o emosyon na naibibigay na sa kanya dahil nga paulit-ulit na lang. Okay? So kung ganun yung mangyayari, then mawawalan din siya ng gana. Kumbaga walang enticing eh. Wala namang makukuhang bago o wala namang nagpapasaya na sa akin para makipagkita pa ulit sa iyo. So kung kaya mong gawin na o kung magagawa mo na sa buong linggo na yun ay ma-perfect mo na maayos yun, na yung negatibo hindi nanggagaling sa iyo kundi dahil sa reaction niya lang sa ginagawa mo, dahil busy ka naman talaga sa purpose mo, hindi mo naman sinasadya na wag siyang kontakin o wag siyang asikasuhin, di ba? So busy ka naman talaga, so ma-miss ka niya talaga doon, okay. Tapos at the same time, of course, yung yung hindi mo pagsunod sa kanya ay ikaw naman talaga yun. So ipapasa ka nun sa shit test, lalong tataas yung tingin niya sa iyo, okay. Maaasar nga lang siya pero good na asar yun, okay. Good na kabusitan yung mararamdaman niya. Kasi nga kung ang babae ay nagagalit o nangaaway ng dahil sa
nakikipaglaban siya sa time mo, then ibig sabihin nun, ganun kataas yung respeto niya sa time mo, o ganun niya kagusto o ka-valuable para sa kanya yung attention mo. So okay lang yun. Kaya huwag kayong matakot kung tatakutin kayo ng babae pagka hindi kayo sumusunod sa kanila, o sabihin natin kapag ka naaasar siya dahil di mo ginagawa yung gusto niya. Okay, dahil sa totoo lang, kaya ako nga kayo tinuturuan itong mga bagay na ito, ng mga game, okay, ay dahil para iyan yung mangyari sa babae mo. Okay? Dahil nga ang isang relasyon o isang romantic na relationship, okay, committed man yan o hindi, okay, kung ang emosyon dito ay isa lang o walang pagbabago ng emosyon na nangyayari dito, okay, ito ay magiging boring. Okay? Ito ay magiging walang kwenta. Okay? Kaya dapat alam mo kung paano painitin ang isang relasyon, lalo na't yung isang tao o nilalang na involved dito ay isang babae na emotional. Okay? So kung walang emosyon doon, then mababato at mababato talaga yung babae. Pero kung may emosyon doon, then panigurado, the more na ma-excite yung babae o the more na maging emotional siya, the more na mas ma-elbugan siya for sure. The more na mas mababasa siya for sure. The more na mas sabihin natin gaganahan siya for sure, dahil of course mas lalo siyang rerespeto sa'yo, mas lalong tataas ang tingin niya sa'yo, and also at the same time yung emosyon niya ay mas lalong nagiging feminine dahil nga napaparamdam mo sa kanya kung gaano ka ka-masculine. Hindi ako susunod, hindi ako yuyuko, hindi ako bibigay, okay? Ang oras ko ay napaka-importante, mas importante sa akin ang purpose ko o yung self-improvement ko, kaya hindi kita uunahin. Alam kong namimiss mo ko pero ito unahin ko. Okay, so dahil napapasa mo yung shit test doon, mas lalo mo napapakita sa kanya na high value na lalaki ka dahil naging scarcity din kasi yung attention mo. Okay, of course, yung babae, mas lalo siyang nagiging interesado o lalong tumataas yung respeto niya sa iyo, na nagre-resulta ng of course, mas lalo siyang mag-iinit o lalong mas masiseksihan sa iyo. Mas lalo siyang magiging interesado, mas lalo siyang maa-attract. Okay, dahil nga sa kung ano ang ipinapakita mo sa kanya, hindi yung susunod ka sa kanya dahil gusto mo lang na o para lang wag siyang magalit o wag siyang sabihin nating maiyak dahil sa pagkamis sa iyo. Okay, dahil pag ginawa mo yun, oo nga, hindi siya iiyak dahil syempre sinunod mo siya. Okay, syempre hindi siya magagalit dahil syempre nagsunod-sunuran ka sa kanya, pero tandaan mo sa oras na gawin mo yun, bumabagsak ka na sa shit test dahil of course sa mga moment na yun, nagpapaka-beta male ka na, sumusunod ka na sa kanya. At of course, nakikita niya na takot ka na mawala siya. Nagva-validate ka na doon. Okay? Also at the same time, ipinapakita mo sa kanya kung gaano ka low value. Okay? Dahil nga, ganun ka katakot na mawala ang katulad niya. Okay? Nang sabihin nating dahil lang galit siya o dahil may iyak siya. Okay, so paano kanya titingnan ng mataas kung yumuko ka na sa kanya? Okay, 'di ba? So walang babaeng rerespeto o titingala sa isang lalaki na nakaluhod at nakayuko sa kanya. Okay? So kahit na magalit siya, kahit na maiyak pa siya sa pagkamis sa iyo, okay? Huwag ka pa ring susunod at unahin mo pa rin yung mas importanteng mga bagay sa iyo, dahil maniwala ka sa akin, kapag yan ang bagay na ginawa mo, yung babae mo hindi lang siya basta mas magiging magaling sa performance niya sa kama, okay? Kundi mas lalo pa siyang sasubmit sa iyo, mas lalo siyang magiging feminine dahil doon sa emosyon na makukuha niya doon sa roller coaster of emotions, okay? And also at the same time, mas lalo pa siyang ma-obsess o mababaliw sa iyo dahil nga mataas ang tingin niya sa iyo, mainit ang katawan niya sa iyo palagi, okay? Tapos also at the same time, yung babae na ito ay sabihin na nating nai-enjoy niya yung klase ng relasyon na mayroon kayo, nang hindi mo naman sinasadya yung mga bagay na ginagawa mo sa kanya. Okay? Ang ginagawa mo lang sa kanya ay sinusunod mo lang kung ano yung tamang dapat mong gawin. Okay? Pero dahil nga nagagawa mo ito ng perpekto at nagpapakita ito ng high value o ng alpha male traits, of course yung bibigay nito o yung byproduct nito sa babae ay mas lalo siya nagiging interesado o mas lalo nagiging attracted sa iyo. Dahil of course, hindi ka nga yumuyuko sa kanya, o kumbaga sabihin na nating ipinapakita mo sa kanya na wala kang pakailam sa kanya kung mawawala siya o magi-stay siya. Kung magi-stay siya, may reward siya. Pero kung aalis siya, hindi ka maghahabol, wala akong pakailam kung maiiyak ka o magagalit ka o tatakutin mo ako o magpupullback ka.
Okay? So, dahil ganun ka, yung babae, mas lalong tataas ang tingin niya sa'yo. Tanda mo, ang gusto ng babae ay hari, hindi yung aliping nakaluhod o nakayuko sa kanya. Okay? Kahit na gaano ka pakabait sa kanya, kung wala siyang respeto sa iyo, yung babae na ito ay mawawalan at mawawalan ng gana sa iyo. Okay? Kahit na ano pang gawin mo, kung yung babae ay nawala na ng respeto sa iyo, mahirap na itong ibalik. Do kaya, okay, pero mas gusto mo pa ba yung ganon? Diba? So, why not ikaw na lang ang mag-take charge o ikaw na yung mag-lead sa umpisa pa lang. Okay? Pero kung nagawa mo na yun, okay lang din. Basta sundin mo lang tong mga sinabi ko ngayon. Okay? Basta tandaan ninyo, kahit anong mangyari, huwag kayong yuyuko at luluhod sa babae. Dahil kapag ang hari ay yumuko sa reyna, panigurado, yung corona ay lalaglag sa harapan mismo ng reyna niya. Okay? Dahil syempre, yumuko ka na. O lalaglag yung corona, not unless naka-mighty band o naka-rugby yung yung corona mo sa ulo mo bilang hari. Pero of course, kidding aside, okay, jokes aside, again, kung magagawa mo na yung babae na ito ay sabihin na nating mapaiyak mo o mapaluha mo o magawa mong maging malungkot, okay, nang dahil sa pagka-miss niya sa iyo o nang dahil sa hindi kanya makontrol o hindi kanya mapasunod, panigurado, yung babae mo ay hindi lang basta magtatagal sa iyo, kundi malaki pa ang tsansa na habang buhay ka na niyang habul-habulin at mahalin ng higit pa sa buhay niya. No shit, man.